Ray Cartona, atong co-anchor sa Dorlex Sedlex. Attorney Ray, maayong buntag. May buntag, Bumboy Bon. Yes, Attorney Ray, naanapod ding charter change. 1997 pa ni ginaduso no, ni kani Pangulong Ramos hangtod karon. Unsa ba kadako ang posibilidad nga matinuod, madayon na gyud ang pag-amenda ni ining Chacha, Attorney Ray? Well, mura ginapugos nila ni Bumboy Bon, no? Ang effort, makita man nimo na yung mga advertisement nga nagbuwas, no? Tapos na funding gikan sa atong mga kongresista. Correct. So murag ang initiative matrace ni sa atong liderato sa atong kongreso. Kay ang Senado Bumboy Bon murag di man bugnaw man sila, no, sa kaning pag-amend sa constitution kay murag ilang paminaw di klaro ang mga provisions nga dapat i-amend. Ikaduha, murag mawala sa passing atong Senado, no, just in case na natay pagbago sa sistemang gobyerno nga bicameral into unicameral. So manang sentiment sa atong mga senador was like ganang moapil aning pag-amend sa atong batakang balaod. Pero naanay mga advertisement, attorney, no, ginaingon nga mga ang clientele nini napoy mga senador, Attorney Ray. Yes, no, so well-funded ni siya karon, no. Kay di man ta kabalo man ta nga di basta-basta magpa-advertise labi na sa mga dagko nga mga television companies, no. So dako ning funding tapos daghan po nang guwas nga mga reports nga maskin sa mga distrito morning one way nga murag ang ilang pagpagasolina, no, sa kaning kampanya paagi sa atong mga kongresista. Kaya ang hawak sa kaning kwarta sa atong panggobyerno diri sa atong mga kongreso no, sa atong kongreso. So mapalihok nila ni tungod kay na mga commitments nga ilang gina-promisar pagkatapos sa katawhan, no, Bumboy Bon, kasabot man ta, no, basta na ay mga suhol, no, bayad para sa pirma. Maski hindi nila nasabtan ng mga issues Bumboy Bon, no, masabtan man nato na mupirma na sila, no, Bumboy Bon. Ang dakong tsansa nga mupirma tungod lagi nga naay kapalit nga murag bayad sa ilang pagpirma. Gina-focus sa ka-ad, attorney, nga ang ginapadato lang sa konstitusyon, sa 1987 Constitution, kini ginatawag nga mamamakyaw og mga negosyante. Yes, no, murag ilang gina-blame ang 1987 Constitution, no, sa problema sa atong nasod para mo create ka ng epekto, no, bandwagon effect nga dapat i-amend nato ning 1987 Constitution tungod lagi nga kaning Constitution ipabor lang ni sa mga pipila lang, no, labi na sa mga negosyante. So mo nang ilang murag propaganda campaign. Pagkatapos ila ning iinganyo, no, ang katawhan labi na sa katong ginaingon nga mga sektor nga nanginahanglag pondo nga mupirma maskin wa nila nasabtan ang kaning gina-propose nga amendment sa atong batakang balaod. Okay. So usa sa ginatanaw karon, attorney, kining 100% foreign ownership sa mga assets kay ginabutyag na nang gawas nga mga issues, attorney, nga China daw ang mga Chinese investors ang usa sa mga finance ni ining pag-amyenda, no, para ba nga makaangkon og mga assets, mga foreign ownership dinhi sa tuang nasod? Well, di lang siguro ang mga Chinese nga investors, no, maski unsa nga mga investors nga mga langyaw pwedeng mo invest, pero ang ilang ginakuan ni ginapagawas, no, nga ang mupundo ang mga Chinese, no. Kabalo man ta sa public opinion karon, Bumboy Bon, nga ang kadaghanan wa naganahan sa nasod sa China, no, tungod sa issue sa West Philippine Sea. So usap po na siya siguro ginagamit nga issue sa mga quarters nga mo-oppose, no, sa kaning pagbago sa atong konstitusyon nga ang kwarta sa mga inchik ang nagapundoan na. No, so puro mga speculations ni karon, Bumboy Bon, ang nangguwas, no, tungod lagi nga sigurado kay kung ang katawhan makabalo sila nga ang kwarta sa mga inchik ang nagapundoan na di sila ganahan nga musuport anang charter change. So mga propaganda o black propaganda ang nangguwas karon as of now. Okay. Pero sa karon, attorney, nga konstitusyon nga balaod, dili gyud pwede makaangkon og mga properties sa mga foreigners dinhi sa tuang nasod?
Pwede silang mag-acquire, no? Okay. For example, condominium units, no? Bumboy-bon. Yes. Condominium units, for example, 40% pwedeng i-own man na sa mga langyaw. Sa mga yuta po, pwede po sila mo own Bumboy-bon at certain level nga percentage yapon nga mo set up sa mga corporation. Up to 40%. Pero ang gina-target man gud sa kanang marag proponents sa ni Bumboy-bon nga i-abre, no? I-open pareho gyapon sa ubang mga nasod nga murag libre, no, ang mga langyaw nga mo invest tungod lagi nga ilang pagtan-aw ang atong nasod usa sa mga nasod nga hinay ang pagsulod pondo, no. Hinay ang kaning giningon nga foreign direct investments tungod lagi ani limitation sa ownership, no, sa mga yuta o mga real estate. Unsay mahitabo ugaling makuan kini attorney madayon, no, mapermahan og open na sa mga foreign investors gyud ug makaangkon sila og mga properties sa tuwang nasud. Unsa kay mamahimong epekto niini sa tuwang nasud, Attorney Ray? Well, ang conventional nga argument na Bumboy-bon tungod kay nisulod ang mga langyaw, no, pasabutin ang kontrolado nila ang atong nasod. Mo nang conventional nga argument. But ang usa ka side pod, no, tungod kay ginabalanse nato ang diskusyon, ang dili pagsusod sa mga foreign investors, ang nahitabuan ni Bumboy-bon, ang nidato lang mga Pilipino lang yapon nga may control sa ato ekonomiya tungod kay wa may mga compete sa ilaha. Dagko sila, no, mo ning gigamit nga argumento sa kaning charter change tungod kay kung di mo i-open ang atong ekonomiya, ang mokontrola lang pila lang pod, no, mga Pilipino lang yapon nga kanang giningon nga limitado, no, kaning mga bilyonaryo, tungod kay wa may laing makapag-compete sa ilaha. So ang argument sa kaning charter change, kung i-open up nimo na, no, kumpara po sa ubang mga nasod, open na siya, no, mas mahatagag dagko nga benepisyo ang katawhan tungod kay naay mo compete, no, in terms of mga materyales, no, services. As of now, ang mga dagko lang pud nga mga negosyante sa Pilipinas ang mokontrola sa atong ekonomiya. So man yung mga argumento karon nga dapat i-discuss ni in the open, naay ka nang giningon nga informed choice, no, ang katawhan na pros and cons. Di basta-basta nga argumento nga atong i-simplify tungod kay naay positibo, naay negatibo sa usa ka side, no, naay lamang na poy disadvantages, no. So dapat i-discuss ning maayo nga di lang pud simplistic nga reason nga tungod kay ang langyaw makasulod din ila i-control ang atong ekonomiya. Pero sa tinuod man good Bumboy-bon, once nga i-limit pud nimo, malimit pud nimo ang mga choices, no? Yes, correct. Mga options sa mga konsumante na ordinaryo nga Pilipino. Subuot pasabot, attorney, kung naa na ang mga foreign investors, mas daghang trabaho, mas maayo ang mamahimong serbisyo para sa katawang Pilipino, kalidad ng mga materyales ug uban pa ang maangkon sa mga Pilipino, attorney. Yes, usa na siya ka-argument, no? For example, katong na-mention nimo, nindot na, mas daghang trabaho. Yes. Kung kay mag-invest sila. Ang serbisyo mas paspas, no? For example, sa telco. Correct. Imong pasunod mga dagko nga mga investors, mas paspas ang atong internet connection. Tapos mas ang mga produkto mas competitive. Ang mga produkto. So man ang mga argumento pud sa kanang ginaingon nga pag-open up sa atong ekonomiya. Tungod kay atong kalibutan karon Bumboy-bon, di naman nato pwedeng mahimot ang murag North Korea, no, nga sobra ka protective punta sa atong kuan at ekonomiya. So man ang argumento sa kanang proponent sa kanang charter change nga kung ako mo tanaw, murag wa na pag-asa, no, Bumboy-bon. Kung makalusot tungod kay usa na siya ka usa na siya ka di lang siya ordinaryo nga amendment. Okay. Na usa ni siya ka revision sa atong batakang balaod, no, na technical distinction ana unsa nang amendment, unsa na siya ang revision. No, kaya kinang plano muragdaghan silang baguhon sa atong batakang balaod. So kung ang remedy nila ana kanang pagbag-o, no, kanang ilang totally overhaul nila atong constitution, kanang remedy sa people's initiative di na siya mahimong successful. No, mo na akong forecast sayo pa karon na Bumboy-bon tungod kay ang legal challenge dako kayo. No, ang
atong Korte Suprema ni himog mga decision ana no in the past Bumboybon nga walay enabling law, walay balaod pa so far no, nay balaod but ang niingon ang atong Korte Suprema nga kulang to siya no, katong Republic Act 6735 insufficient to siya. So as of now walay balaod nga mo operationalize aning provision sa People's Initiative. So morning basis na ako karon Bumboybon no nang sa atong opinion nga sayo pa nga walay pag-asa no kana People's Initiative diha pa lang sa legal hurdle. No, sigurado nang isupalpal sa atong Korte Suprema kaning remedy tungod kay walay enabling law. No nga umoy operationalize ana o di ba na enabling law but ningon ang atong Korte Suprema nga kulang o insufficient kanang balaod nga nag-operationalize kaning provision sa atong constitution sa People's Initiative. So useless attorney ugaling nga makakuha man og 18 million ka mga boto gikan sa katawang Pilipino na pagapon magpetisyon may kalabutan ni ana Attorney Ray. Ang nakita na akong murag reason din na pressure nila sa atong mga senador. Okay. Bumboybon, no? Kay leading sa midterm elections 2025 yes, correct. Next year. Kung mapakita nimo din na katong mga senador nga naga-oppose Bumboybon o mupabor, ang murag target ani nga grupuha mo elect og mga senador nga mupabor sa giningon nga constitutional convention o di ba Constituent Assembly. So duha lang pamaagi karon kung makita nato kung overhaul nato ang katong batakang balaod Bumboybon, duha lang ka pamaagi ang gamiton, no, either Constituent Assembly ato mga mamabalaod ang mo amenda o di ba kanang giningon nga Constitutional Convention nga mo elect tag mga delegates. Okay. No, so mo nang target na nakita nako nga medyo long term na target. Tungod kay muragway pag-asa no kung ang remedyo is People's Initiative mo di nakapasa no sa atong Korte Suprema. Oo. Ug karon pa lang gani Attorney Ray naanay mga korupsyon nga kitabo sama niya ng pagbaligya matod pa sa kalag nila nga tag 100 pesos lang hangtod sa 10,000 pesos attorney. Yes, ang uban siguro nga mga operators sa ni no tungod kay naipundo nga niabot sa ilaha, pakita nila sa ilang kanang ilang kliyente no Bumboybon nga kaya nilang i-deliver. Mo ganing maingon nilang kaya na mo ning i-generate 10 million. Yes, no, di ba? Na-mention nimo 18 million tungod lagi nga naipundo nga gihatag sa ilaha. So sa paano siya murag sistema lang pod sa mga operators no kaning giningon natong mga political operators nga mo deliver sa target sa ilang mga kliyente. So, kaning People's Initiative nga ginatawag attorney pero nasabtan bagyod murag nasabtan bagyod hangtod karon kadugay na niya ginaduso pero hangtod karon murag wala pa gyud na inform ang katawang Pilipino unsay mahitabo ug garing maamyandahan kining charter change. Yes, mo nang gingon sa atong Korte Suprema Bumboybon nga insufficient tong balaod sa People's Initiative. Tungod kay kung mo propose kag changes no sa atong konstitusyon, iklaro nimo unsang asa nga provision sa konstitusyon. No kay karon daghang mga debate kung ilimitar lang daw sa economic provisions, napaiban sa change sa system sa atong gobyerno. So walay klaro kung unsa ba yung target, no? So kung mo file ka ng petition, dapat iklaro nimo sa petition mismo nimo nakabutang sa mga provisions kay imong baguhon. Kay murag ang nakita sa previous nga mga People's Initiative nga petition manggod, gipapirma lang sila mga blanco nga mga papel. Yes. Na mga decision sa Korte Suprema nga basura ang People's Initiative tungod kay subject to abuse. Dito sa Mindanao, nigingon sa Korte Suprema, mga barangay captain lang ni-validate sa mga pirma sa mga petitioners nga ang balaod mismo niingon dapat ang election registrar. Tapos ang mga tao gipapirma lang sa mga blanco nga mga papel, wala nila nasabtan unsa tong mga main petition nga katong content sa main petition unsa ba jud tong mga provision sa atong batakang balaod na dapat baguhon. So mo gingon sa atong Korte Suprema nga insufficient, kulang no. Wala jud ang atong walay enabling law nga mo operationalize aning People's Initiative. So this early matanaw nato makita nato Bumboybon from the legal standpoint what you ni basyan. No, di ni ka
move forward except lang na muguwas nga usan ni siya ka political propaganda leading sa senatorial elections. Correct. Kaya ginayon para mapakita nila bumbuibon nga kinsa tong mga senador nga ilang i-elect nga mo pabor sa pagbag-o sa atong batakang balaod. Kaya ginakuan po karon attorney kung nabay relasyon sa charter change kining pag-surge sa budget sa COMELEC nga mokabat sa 12 billion pesos. Siguro usa na siya ka provision no ilang gi-anticipate. Makita nila nga ilan ning i-push maski hindi ni siya successful bumbuibon no kaning People's Initiative. Ang target ani is mo create og awareness sa katawhan ang naga-block o dili gusto sa pagbago sa atong batakang balaod ang atong mga senador. So, ang ubang mga senador ani bumbuibon no kabalo man ta sa dagan sa politika, musayaw-sayaw ni sa tono. No, mga unang kabulan karon pagdagan aning People's Initiative, ang uban ani moingog maminaw mi, no? Maminaw mi labi na kung makit-an nila nga pila ka milyones na ang ni pirma. Yes. No? Ni pirma sa petition maski ang strategize ani kabalo sila nga dinhi mahimong successful tungod sa legal issues, kabalo sila nga magamit ni sa kampanya para pagpili sa mga senador nga mo pabor sa constitutional amendments. So ginatago-tago lang pud ba attorney ang gidaingon nila nga kining term extension naagi gihapon na ang term extension ni ining provision sa pag-amyenda sa konstitusyon? Morning problem sa kanang mo propose ta bumbuibon nga dili klaro. Yes, no? Wata kabalo kung ilimit na nimo sa economic provisions. Kung na pwede ikon bumbuibon nga once nga imong istoryahan ning pagbago sa batakang balaod, open naman na siya. Man mo kontrola unsa ning i-discuss din ha, no? I-limit lang ng economic provision. So kung sa in English pa bumbuibon, mahimo ni siyang murag Trojan horseback. Na i-discuss din ang term limit patago lang no diba i-discuss nila ang pagbago sa sistemang panggobyerno nato ang ilang ihimong front kaning economic provisions. Yes, oo. Mas maayo ta nga kuan na lang unta no kung naay discussion sa kaning pagbago sa atong batakang balaod i-discuss nila open in the open. Correct. No? Okay man na ilang pakita sa katawhan nga interesado sila nga i-extend ang ilang term. Ang katawhan man ang bottom line ana nga mo decide yapon. Kung giling ba ang katawhan nga hatagan sila extension sa ilang mga term no sa ilang posisyon. Pero dugay naman Attorney Ray no gagasuroy-suroy ang pipila ka mga senador ilabi na si kaning si Senator Robin Padilla ug uban pa. Pero hangtod karon wala ba na usa-usa kung unsa gyud ang amyendahan sa atuang konstitusyon? Yes, daghang proposals, no? Maganing ang nindot unta din ha. Kung na may pagbag-o sa atong batakang balaod, dili ang mga kongresista. Dili ang senador ang mo propose kay naman gusto ay vested interest. Okay. Sa ilang posisyon normal man na siya. Ang ideal ni Bumbuibon, no, labi na sa ubang mga nasod sa best practices, kaning ginaingon nga constitutional convention. Okay. Nga ang katawhan ang mo elect no sa mga delegado pagkatapos ang mga delegado i-discuss nila in the open. Unsa ni mga provisions nga dapat amendahan, i-propose nila pagkatapos siagin ni plebisito o di ba referendum. Pesa ka nang patago-tago ba na Bumbuibon wa kasabot ang katawhan unsa ba ning priority? Correct. Economic provisions, shift sa federal form of government, no? Shift sa kaning unicameral to kaning bicameral to unicameral. Unsa ba gyud ilang mga gusto? So kita mo tanaw mas nindot nga i-discuss tanan. Okay, yes. Tanan Bumbuibon pagkatapos ang mo amenda dili atong mga kongresista. Dili atong mga senador. Kundi ang mga independent nga mga delegates. Ilang i-discuss in the open nga wa na mga restriction, wa na mga limitation kung unsa ning dapat i-discuss para po ang katawhan na educated kaning choices. Correct. Kaysa karon Bumbuibon ang ningguwas lang blanco nga papel. No? Katawhan wa kabalo kung asa ni kanang imong papel asa na gamiton. Kung unsa bagong nature sa petition, petition ba economic provisions, ang petition ba shift sa federal form of government o di ba shift to unicameral.
So ang katawhan na blind, Yes, yes. no, na sa passing, ipalit ang ilang mga pirma, in short, sa kaning politiko para makuha lang po ng ilang mga interes. Pero tanong ni mga attorney, sa panahon, sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos, mamaterialize kini? O taas-taas pa ang hisgutanan, may kalabutan ni ini? Well, siguro after 2025, pwede na siya Bong, no? By that time, siguro nga ang na-change sa kaning composition sa atong mga senador, nga mga senador, willing na sila. Okay. Open na. Kaya kaning mga senador manggod Bong, nasa kaguling mong panghuna-una po. No? Individual nga opinion, depende po sa ilang interest. So unless mabago ni mo ning composition sa atong mga senador, no, nga open sila sa charter change, di pa siguro ma-push na siya, no, Bong. Pero kung sa present state karon nga People's Initiative, maragwa ni siya tsansa. Okay. No, nga mulusot based lang sa mga legal hurdles, no, nga ilang ikuan, ilang lusutan.